Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras nito. Purihin ang dakila at maluwalhating pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito. Sa pagbasa natin sa mga salita ng Diyos ay magawa nating puntahan ang ilang mga accounts sa Banal na Kasulatan. At ito ay una yung aklat ng 2 Corinthians chapter 12. Ating basahin ang ilang mga talata rito. 2 Corinthians chapter 12. Starting verse 1 ay ating basahin. So, sabi po rito sa verse 1, pahintuloy niyo muna basahin ko sa aking Bible na English. Sabi rito, verse 1, boasting is necessary, though it is not profitable, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or out of the body I do not know, God knows, such a man was caught up to the third heaven. And I know how such a man, whether in the body or apart from the body, I do not know, was caught up into paradise and heard inexpressible words which a man is not permitted to speak. Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Tayong sabi, Amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Okay, sa oras na ito, isang magandang gabi po sa bawat isa atin at nakita ko ang ating mga bisita at magandang gabi po sa bawat isa at maasa na Diyos ay magpapala sa atin at hindi masasayang ang ating mga oras. Alam ko ang bawat isa sa atin ay mga abalang mga tao, may mga pinagkakaabalahan. Pero salamat sa inyong pagpapaunlak na makabahagi sa gawain ito sa oras na ito. So, sa hindi pa pag-abala, ay binasa natin ang 2 Corinthians chapter 12. At kung ating babasahin sa wikang Tagalog, ang mga talatang ito mula verse 1 hanggang verse 4 na binasa natin at mamaya dadagdag pa natin ng isang verse sa Book of Revelation. So sabi rito sa chapter 12 ng 2 Corinthians. So babasahin ko, kinakailangan ako'y magmapuri bagamat ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, maging sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakilala ko ang taong iyan maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, mapapansin natin yung isang bahagi rito. Ito si Apostol Pablo na nagkaroon siya ng isang pangitain. At ang pangitain ito ay, it seems na siya ay dinala sa isang, ang description po rito ng Banal na Kasulatan sa verse 2, sa last part ng verse 2, ay sabi niya, God knows, ang Diyos ang nakakaalam, sabi niya, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit.
So, minsan mag-iisip tayo na meron bang tinatawag na ikatlong langit at yan ay binabanggit ng banal na kasulatan. So, ang tinatawag na ikatlong langit ay ito mismo yung tinatawag na dako na kinaroroonan ng Diyos. Well, alam nyo, nang lumapag, if I'm not mistaken, ang unang, sabihin natin, ang mga astronaut galing sa buwan at dumating dito sa ibabaw ng lupa, ang tanong nila, nakita mo ba ang Diyos? Well, lahat sila ay nagsasalita o sumasagot at sabi niya, hindi ko nakita ang Diyos. At ngunit, alam nyo, ang Diyos ay sabihin natin, wala siya lamang sa kalawakan. Ang tanging naaabot po ng mga astronaut ay yung tinatawag na isang bahagi ng kalangitan o tawagin natin the first heaven. Pero yung tinatawag na third heaven, the third heaven is none other than, dinidescribe ito ng banal na kasulatan na the abode of God. At ito yung isang, sabihin natin na pribilehiyo na ibinigay na pinakita ng Diyos kay Apostol Pablo nang siya ay dalhin doon sa ikatlong langit. At ito ay tinawag na sa verse 4, sabi ng verse 4 doon, na kung paanong siya ay inagaw o siya ay dinala sa paraiso. So makikita natin na merong isang dako na tinatawag na heaven o sa bahagi ng heaven o yung langit na sinasabi nating dinidescribe ng banal na kasulatan na langit na ito ay paraiso. Paraiso ng Diyos o paraiso. At hindi ito paraiso na kagaya ng nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa. Kung makakita ka ng isang lugar na inayos o kaya ito naman ay natural na nagawa ng kalikasan, ay mamamangha tayo na ang lugar na ito, especially kapag ang isang lugar ay a virgin forest o isang paradise na pwede nating tawagin gayon. Pero hindi kayang itumbas yung lugar na ito na tinawag ng banal na kasulatan na paraiso o ito yung tinatawag na langit. Sa isang bahagi din naman ay meron tayong makikita sa isang panig naman ng Biblia ay mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis. Book of Revelation chapter 21. Sa chapter 21 ay pinakita naman dito ang sabihin nating opposite na kalalagayan. So babasahin ko lamang po ang verse 8. Ang verse 8. Ang verse 8 ay nagsasabi ng ganito. 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiipid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, alam nyo, ang paksang ito ay sabihin natin very awkward. Dahilan masarap pag-usapan ng langit. Masarap pag-usapan ng mga bagay na makalangit. Pero hindi natin maiaalis sa banal na kasulatan, merong isang other side. Merong other side na ito'y tinatawag na sa ibang salin ay hell or tinatawag na lake of fire. So,
Ang ating pag-uusapan ay is between these two region ay the heaven and the hell. At ang isang tanong ay meron akong isang kaisipan na inilagay dito sa bahaging ito. Ang tanong ay, who will go there? Pero hindi ko kayo tinatanong para papunta ron. Kundi ang tanong dito ay, sinong klaseng mga tao ang pupunta dito sa magkabilang panig na ito? Thank God yung inawit kanina na pinakita ron na kahit na kubo ang ating tahanan dito sa ibabaw ng lupa, ang Diyos ay meron siyang nakahandang tinatawag na syudad para sa mga anak ng Diyos. At napakagandang pag-usapan ng bagay na yan. Pero, paumanhin at ito'y ating bibigyan ng pansin, ang dalawang bahaging ito, the heaven and hell, and who will go there. Pero, alam nyo, malimit kapag tayo ay nakakarinig ng ganitong bagay patungkol sa langit at patungkol sa impyerno, sa hell o sabihin pa natin sa kaparusahan, sa kapahamakan, ang ating ang mindset, ang traditionally na ating nalalaman, kapag ang isang tao ay napakabait at nakikita natin isang tao ay napakabuti, sabihin natin, langit ang punta niyan. So, ganun tayo kabilis magpasya. At kapag naman ang isang tao ay masama at gumagawa ng kasamaan at ilang pang mga bagay, sabi niya, merong paumanhin sa mga terminong minsan ginagamit, sabi, buhay pa yan, sinusunog na yung kanyang kaluluwa sa impyerno. Diba ganun yung mga termino. So, normally, kapag tayo ay nag-iisip ng langit at ng impyerno o kaparusahan, ay ganun ang mindset. Pero, kung i-describe natin, mga kapatid, ang tinatawag na heaven na ito, ay dinescribe ito ng verse na binasa natin kanina, tinawag ito, according to Paul, na apostle ng ating Panginoon, tinawag niya itong this paradise is in the third heaven. Alam niyo po ba na mismo ang ating Panginoong Jesus ay nangusap habang ilan sa inyo nakaalala na sa Kalbaryo, doon sa Calvary ay 3 ang nakapako, di ba? 3 nakapako. Nasa gitna si Jesus at sabi ng description, meron siyang nasa kanan at meron siyang nasa kaliwa. In fact, sa kasaysayan ay dapat hindi yun si Jesus. Dapat yun ay si Barabas. Si Barabas at yung dalawang nasa magkabila. Pero dahilan sa kapistahan ay hiniling ni Pilato na sabi niya, sino ang gusto niyong pakawalan? Pakawalan ko sa araw na ito. Si Jesus na tinatawag na Nazareth, na taga Nazareth, na tinatawag na propeta, na anak na kinikilalang Kristo, sabi niya, o si Barabas. Nagsigawan ng mga tao, nag-people power, at sabi nila, palayain si Barabas, palayain si Barabas. At sabi ni Pilato, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ang sabi ng mga tao, ipakod siya sa krus, ipakod siya sa krus. So nagkaroon ng tinatawag na, sabihin natin na switching, na is supposed to be, ang hahatulan sa araw na yon ay tatlo pa rin, pero ang napunta ron na instead si Barabas ay si Jesus. At doon sa near death, sabi pa natin na bago mamatay ang lalaki na nasa kanan ng ating Panginoon,
Sabi rito sa aklat ng Luke chapter 23. Luke 23. Starting verse 39, sabi ng Luke 23:39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo? Sabi nung nasa kaliwa, ay sabi niya, inalipusta siya, sabi niya, hindi bagay ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami rin naman ay iyong iligtas. Next verse, datapot sumagot ang isa, yung nasa kanan, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Kundi pare-pareho sila sa ganung bagay. Sabi ng 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran. Ibig sabihin tayong dalawa, marapat lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahilan gumawa sila ng krimen. Sabi niya, samantalang ang taong ito ay hindi karapat-dapat sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapot ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Verse 42. At sinabi niya, so yung nasa kanan ay nagsabi kay Jesus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So ang lalaking ito ay bilang Hudyo ay kinilala niya na si Jesus ang siyang Kristo. Na ang Kristong ito ay darating ang panahon siya ang maghahari. And at upon knowing that this Jesus is the Christ, that and He will reign sa darating na panahon, sabi nung nasa kanan, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Pero sumagot ang ating Panginoon sa verse 43. Sabi niya, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, ang paghahari ni Jesus is in the far future sa panahon pa ng ating Panginoon. Ay sa napakalayo pang hinarap. Alam natin, tumakbo pa ng 2,000 taon hanggang sa ating panahon at ang paghahari ng ating Panginoon ay nalalapit parang. Pero sa panahong iyon ay sinabi ng ating Panginoon doon sa lalaking nasa kanan, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Now, kung bibigyan natin ng pansin ang bagay na ito, as I mentioned kanina, so dinala ko lamang ito sa ating para makita natin yung normal perspective ng mga tao na kapag ang tao ay mabait, sabi niya, punta sa langit yan. Pag ang tao ay masama, punta yan sa impyerno. Pero alam niyo ba mga kapatid na hindi lahat na sabihin natin, nakikita natin na hindi lahat ng sinasabing mabuting tao ay papunta doon. And vice versa. At meron din, hindi rin naman masasabi natin na ang masamang tao ay pupunta talaga sa kapamakan. Ngunit gusto kong tingnan natin ang isang bagay na pinapakita, alam niyo ba na nakakagulat na malaman na maraming mga makasalanan na makakarating sa dakong ng kalangitan. Ang ating Panginoong Hesus, naalala ko ang isang pangyayari, dahilan nang dumating ang ating Panginoong Hesus dito, alam niyo ba ang kanyang ginawa? Pumunta siya, malimit ang ating Panginoon, ang kasalimuhan niya ay mga makasalanan. At siya ay ina-accuse ng mga tao na bakit nakikisama siya sa makasalanan. Pero mismo ang statement ng ating Panginoon ay nangusap siya ng ganitong bagay. In fact, isa sa kanyang apostol, isa sa apostol ng ating Panginoon, alam niyo ba, na isa sa kanyang apostol ay isang
tax collector. Na yung tax collector na ito ay sabihin natin kapag isang tao ay involved sa money ay usually kung hindi siya mag-iingat ay ma-involve siya sa maraming mga mahirap na bagay. At si Matthew, alam niyo ba yung Mateo na inyong nababasa sa Biblia, ay sinulat yan ng isa sa apostol ng ating Panginoon at ang lalaking ito ay dating tax collector. At siya ay tinawag ng Panginoon at siya ay sumunod kay Jesus and then later on, iniwanan niya ang pagiging tax collector at siya ay sumunod kay Jesus and he become one of his disciple and became his apostle. And then, sabi rito, nang matapos niyang tawagin si Mateo, si Mateo ay siyempre pa, sino ang kaibigan niya? Mga kapwa niya tax collector din. At naggawa sila ng isang hapunan, in-invite niya yung mga kasama niyang tax collector at in-invite niya rin si Jesus doon at ang ating Panginoon ay sumama sa kanila. Sabi rito ng verse 11 ng chapter 9 ng book of Matthew. Matthew 9:11. At makita ito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ang ating Panginoon ay sumawad, datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Siya nagbitaw ng isang proverb, ng isang kawikaan at kasabihan, sabi niya, ang magaling, ang taong walang karamdaman ay hindi nangangailangan ng doktor. Samantalang ang may sakit ay siyang nangangailangan ng magagamot. Then verse 13, sabi niya, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. So sabi niya, ano ang kahulugan ng talinghaga o ng Proverbs na ito? Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. So, kapag tayo ang titingin doon sa binabanggit ko kanina, kapag sinabing langit, ang papunta dyan ay mga bababait na mga tao. At kapag, pero alam nyo ba, ang magiging laman ng sangkalangitan ay hindi lamang po sila mga taong matutuwid, kundi sila ay mga dating makasalanan. At pinakita at sinabi ng ating Panginoon na parito ako. So, kung ang ating Panginoon ay siyang Kristo at siya ang magdadala sa kanila papunta doon sa kanyang kaharian, and then at ang kanyang mga pinipili at hinahanap ay mga taong makasalanan. So, tingnan natin ang sumunod pang pangusap. Meron pong isang lalaki at ang ito'y siyang author ng binasa nating aklat kanina, ang aklat ng Korinto, ito ay si Pablo. At alam niyo ba na si Pablo ay bago siya naging si Pablo na apostol ng ating Panginoon, ay dati siyang si Saulo na ang kanyang gawain ay i-persecute, usigin ang iglesia ng Diyos. Bago pa siya ma-convert at tawagin ng ating Panginoon, nang siya ay gusto niyang arestuhin ang lahat ng mga Kristiyano sa panahon ng wala na si Jesus, umakyat na sa langit, at ang kanyang gustong gawin ay iniisip niya na mga taong ito ay mali ang kanilang pananampalataya, mali ang kanilang paniniwala, kaya ang gusto niya ay sila'y mag-blaspheme o bitawan nila ang paniniwala nila kay Jesus at bumalik sila sa paniniwala kay Moses o sa kautusan.
humingi siya ng kapahintulutan sa mataas na pari sa lugar ng Damascus para sino man na kanyang hulihin ay legal niyang madadala sa Jerusalem at kanyang mapapakulong. But along the way, siya ay kinatagpo ng Panginoon. Ang lalaking ito, ayon sa Acts chapter 7, siya ay merong consent ng ipapatay ang isa sa martir na nagbuwis ng buhay alang-alang sa pagtatanggol sa pananampalataya kay Jesus. At ito'y si Esteban, na siyang binato hanggang sa siya'y mamatay, at ang damit ng lalaking itong si Esteban ay inilagay sa paanan ni Saulo. Ibig sabihin, meron siyang consent. So, ganoon ang buhay ng lalaking ito. Kaya't pagdating dito sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 13. Timothy 1:13 ay pinakita rito ang ganitong pangungusap. Anong sabi riyan? Sabi niya, bagaman ang una ako'y naging mamumusong. Ito na po yun, si Pablo, na nagpapatotoo na siya after na siya ay makonvert ng ating Panginoon. Sabi rito, na bagaman ng una ako'y naging mamumusong, yung salitang mamumusong, siya yung nagsasalita ng laban sa mabigat na bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yun yung salitang pamumusong o blaspheme. At mga usig, yun yung ginagawa niya noon. At mga aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nakilala ni Pablo na later on na siya naging si Pablo, siya ay kinahabagan ng Panginoon na dating mamumusong, mangusig, nag-alipusta. Kinahabagan ako sapagkat ginawa ko ito sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. 14. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. So makikita natin ang taong ito na dating persecutor, na dating blasphemer, ay kinonvert ng ating Panginoon. And what happened? Anong ginawa? Instead na siya ay tawagin ng Panginoon, alam niyo ba na siya ay nabulag at di na siya makakita 3 araw. Pero alam niyo, sinugo ng Panginoon ang isang alagad doon sa lugar ng Damascus at pinatungan siya ng kanyang kamay at siya ay nakakita. So, mapapansin natin na yung pananampalataya na kanyang inuusig at kanyang sinasabing maling pananampalataya ay later on, siya pang nagbalik ng kanyang paningin sa pamamagitan ng isang himala. At siya nang mangyari ito, siya ay nabautismuhan sa ating Panginoong Hesus. So sabi riyan, siya'y nakatanggap ng biyaya. Ang verse 4 ay pinakita roon, ang biyaya ng Panginoong Hesus, ng Panginoon, ay lalong sagana sa akin na merong pananampalataya ay ako ay nasumpungan. Verse 15, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. So makikita natin na ang ito palang mga taong magiging laman ng langit ay mga dating mga makasalanan. Mga makasalanan sila. Pero sila ay inabot ng biyaya ng Diyos. Hindi sila makasalanang nakarating sa langit, kundi yung mga makasalanang ito ay
ay nakatanggap ng biyaya. See, alam nyo, ang tinatawag na habag at awa, yung tinatawag na habag, ito yung habag at biyaya. Ang habag ay ito yung mercy, ito yung nagiging daan para ang tao ay yung kaparusahan na dapat kanyang tanggapin ay hindi niya tanggapin. Yun yung habag. Yun yung awa. At yung tinatawag na biyaya naman ay ang tao na hindi karapat-dapat tumanggap ng bagay na ito ay ipagkakaloob sa kanya. Alam niyo ba ang nangyari kay Apostol Pablo sa kabila na siya'y manguusig, ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa kanya at pinakita rito na verse 16, sabi ng verse 16, gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Hesukristo ang buong pagpapahinuhod, yung salitang pagpapahinuhod, ang buong pagtitiis. So, ang Panginoon ay nagtiis kay Pablo. Kahit, ang lalaking ito, bago siya naging si Pablo, ang Saulong ito ay pinagtiisan ng Panginoon. Well, kung siguro ang mga mananampalataya sa panahon yun, sana mawala na ang taong ito. Sana mawala na ang taong ito. Pero alam nyo, hindi siya karaka nawala at naglaho. Ang Diyos ay meron takdang panahon sa kanya dahilan siya'y aabutin ng biyaya ng Diyos at i-convert ng Panginoon at ano ang susunod na gagawin sa kanya. Sabi niya, sa pagpapahinuod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya upang siya raw ay maging example sa mga magsisampalataya sa ating Panginoon sa ikabubuhay na walang hanggan. So siya ay gagawing apay na parang prototype. Gagawin siyang halimbawa ng biyaya ng Diyos. Imagine isang persecutor, isang nag-uusig, isang mamamatay ng mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon and later on ay inutusan siya ng Panginoon at binigyan siya ng misyon na mangaral ng kanyang mga salita. Can you imagine that? That later on natatakot ang mga Kristiyano sa panahon yun dahil iniisip nila baka ang lalaking ito ay nagkukunwari lamang. Baka siya ay nagkukunwari lamang. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng aklat ng mga gawa nang siya ay tinawag ng Panginoon, yung lalaki doon na sinabihan ng Panginoon, pumunta ka at ipatong mong yung kamay kay Pablo o kay Saulo. Ito'y mababasa natin sa chapter 9 ng aklat ng mga gawa, Acts chapter 9 verse 10. Sabi niya, narito ngayon ay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinasabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, doon pa rin, Ananias, at sinabi niya, narito ako Panginoon, next verse, at sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nangangalang Saulo, ito yun si Saulo, na lalaking taga-Tarso sapagkat narito siya'y nananalangin at nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at pinatong ang kanyang mga kamay at sa kanya ay upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Next verse. Ngunit sumagot si Ananias sa sinabi, Panginoon, nababalitaan ko sa madami ang tungkol sa taong ito. Sabi niya, Panginoon, alam ko ang kasaysayan ng taong yan. Naparito yan para humingi ng pahintulot para siya ay usikin niya ang mga mananampalataya. Sabi niya, tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal, yung mga mananampalataya sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Next verse.
At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nakakuha na siya ng permit, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, sumagot ang Panginoon sa kanya, sinabi sa kanya, pumaroon ka sapagkat siya sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So ibig sabihin, ang lalaki pa lang ito ay ang Diyos ay nag-display ng kanyang pagpapahinuhod, yung kanyang long suffering. Well, minsan ganun ang ating tingin sa isang tao. Pero ang sabi ng ating gusto natin na kapag ang taong ito ay gumagawa ng masama, sana'y maglaho na siya dahilan sa kanyang ginagawa. Pero alam nyo, ang sabi ng Panginoon ay siya ay hindi mapagpaliban, siya ay nag-aantay ng panahon na ang taong ito ay magsisi sa kanyang kasalanan. Ma-convert o magsisi sa kanyang bagay na ginawa. So makikita natin, at ang ginawa ng Diyos sa lalaking ito, na dating persecutor, ay ginawa niyang apostol o sinugo niya upang magdala ng kanyang mga salita sa iba't ibang mga lugar. In fact, ang mga binababasa nating mga aklat mula sa Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Pilipos, at ang mga usulat na yan, lahat ng yan ay sinulat ng lalaking itong si Apostol Pablo ng kanyang maitatag ang mga iglesia sa lugar nito. My point is this, brothers and sisters. Ang langit ay pupunuin ng Diyos na mga tao at hindi ito sa kagaya ng paraan na iniisip natin. Ang Biblia ay nagsasabi ng ganito sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8. Tingnan natin ang aklat ng Efeso. Efeso chapter 2. Well, ang langit, mga kapatid, ang langit na ito, ang mga tao na kanyang dadalihin sa langit na ito, ay mga tao na mga dating mga makasalanan na sila ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Anong sabi ng chapter 2 verse 8? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So ang mga tao na kanyang dadalhin doon sa langit, sabihin natin, ay ang mga ito ay binigyan sila ng, anong tawag diyan? Sila ay pinagkalooban ng biyaya. Dahilan ang tao ay pinakita rito, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, ang tayo ay sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob o regalo ng Diyos na walang bayad. So makikita natin na ang langit ay ito ay mapupuno ng mga taong mga makasalanan na pinatawad, inabot ng biyaya ng Diyos, at sila ay tumanggap ng kaloob na ito dahilan ang kaloob o ang kaligtasan ay kaloob ito ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Dahilan walang sino mang makaka-acquire ng kaligtasan. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, kahit man ibigay ng tao ang kanyang sarili, pakainin niya lahat ng mga tao, ay hindi pa rin ito magiging sapat para kanyang
abutin ang pamantayan ng Diyos. Kundi, pinakita rito, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ito ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Dinescribe ko kanina yung salitang biyaya na ito'y binibigay sa isang taong hindi worthy. Diba? Hindi siya worthy, pero siya'y binigyan. Kapag ikaw ay nagtrabaho, kapag ako'y nagtrabaho sa inyo, at binigyan nyo ko at the end of the day ng pera, ibig sabihin, sweldo ko yun. Pero, kapag ako ay binigyan nyo pa ng higit pa, ay biyaya na yun. Dahil hindi na yun aking pinagpagulan. At kung ang isang tao ay walang ginawa, at ikaw ay may binigay sa kanya, yun ay tawag ay biyaya. At alam nyo, ganun ang dinidescribe ng banal na kasulatan na pinakita rito na ang mga taong ito na katulad ni Pablo, katulad ng mga pinapakita ng banal na kasulatan, ay sila ay pinagkalooban ng Diyos ng ganitong klaseng biyaya. Dahilan ang bagay na ito, well, in fact, to tell you frankly, ang kaligtasan ay hindi yan libre. Yan ay binayaran ng ating Panginoong Hesukristo. At dahilan ito'y kanya nang binayaran, siya ngayon ay nagbibigay ng walang bayad. So ngayon, ang kaligtasan ito, so pinapakita ng banal na kasulatan. So tingnan natin ang isa pang description ng Biblia. Isa pang description sa aklat ng Luke chapter 7. Sa Luke chapter 7 ay pinapakita rito ang isang pangungusap. Merong isang lalaking Pariseo na nag-invite sa ating Panginoong Hesus. At sa pag-invite niya ay hindi niya binigyan ng pansin ng ating Panginoon, pero merong isang babae doon na dumating. At ang babae ito ay hindi sabihin natin, hindi magandang kalidad ang kanyang pagkababae. Siya ay isang prostitute. At nang siya'y dumating doon, ay ang ginawa ng babaeng ito ay pinuntahan niya ang ating Panginoong Hesus sa bandang likuran at at siya'y umiyak na ang kanyang luha ay pumatak doon sa paa ng ating Panginoon at kanyang binasa ang kanyang paa at pinunasan ng kanyang mahabang buhok ang paa ng ating Panginoon. At meron siyang isang daladalang pabango nang dumating siya roon at kanyang binuksan ang pabango at ibinuhos niya sa paanan ng ating Panginoon. At maya-maya ay tumawag ito ng pansin sa mga taong naroon dahilan una hindi nila napapansin na meron palang babae na nasa likuran ng Panginoon na umiiyak at lumuluha at nagsisisi at hindi nila alam maliban na lamang nang humalimuyak na yung bango sa buong silid. At tumawag ng atensyon at dinala sila doon sa senaryo ng isang babaeng nakaluhod sa paanan ni Jesus at pinupunasan ng kanyang paa, ng kanyang buhok at binubuhusan ng pabango. At ito yung sumunod na pangyayari. At sabi ng lalaking ang Pariseo na nag-invite sa kanya, sabi niya sa kanyang loob, sa kanyang puso, kung ang lalaking itong si Jesus ay totoong propeta, sana dapat alam niya kung sino at anong klaseng babae ang humihipo sa kanya
At ang babaeng ito ay makasalanan at ang babaeng ito ay isang prostitute. Ngunit alam ng ating Panginoon ang isipan ni Simon at siya tinawag at siya sinabis ng ganito sa chapter 7 verse 40. Sabi ng verse 40 ng book of Luke. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. So, dinescribe niya, isang nagpapautang, merong dalawang may utang sa kanya. Ang isa ay may utang na 500 denaryo at ang isa ay 50. So, para bigyan kayo ng idea sa 500 denaryo sa panahong yun, ang sweldo po ng isang laborer ng panahong yun ay 1 denaryo. So, ibig sabihin, yung 500 denaryo ay kanya ng pagtatrabahuhan sa loob ng 500 araw. So, ibig sabihin, yung isang taon ay hindi niya kayang kitain yung 500 denaryo. At ganun kalaki ang kanyang utang. Sabi niya, ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. So yung 50 ay pwede siya magtrabaho ng 50 araw, pero alam naman natin, yung kapag nagtrabaho ka, ay siyempre kakain ka. So hindi sapat na ibabayad mo lahat yung pinagsweldohan mo para sa iyong utang. So ibig sabihin, ang sumunod na pangungusap, nang sila'y walang maibayad, yung dalawa, yung isang 500, yung isang 50 denaryo, ay kapwa pinatawad niya. Ang tanong, alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Ang tanong niya, sabi niya, dalawa sila na may mga pagkakautang, isang malaki, isang maliit. Pinatawad silang lahat. Sabi niya, ang tanong, sino ang iibig at sino ang lubos na magpapasalamat sa kanya ng labis-labis? Sabi ng lalaking ito, sa sumunod, sumagot siya at sabi niya, nakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang paghatol mo. Verse 44. At sabi niya, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito, pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig, naukol sa aking mga paa, dapat dinilig niya ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Next verse. Hindi mo ako binigyan ng halik, dapat siya buhat na ako'y pumasok ay hindi huminto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, dapat pinahiran niya ng pabangoong kwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinapatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagat siya'y umiibig ng malaki, datapwat ang pinapatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Now mga kapatid, alam niyo ba na ang mga taong dadalhin sa langit ay mga taong mga malalaking, mga makasalanan na pinatawad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya pinakita roon ang pangungusap na ito na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tayo ay nangaligtas. So yung idea na iniisip ng tao na dahilan sa kanyang kabaitan na kapag ang tao ay namatay ay pupunta siya sa langit. Well, hindi po yan ang isang bagay na pinapakita. Ang mga taong dadalhin sa ganitong dako ay mga taong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Mga tao na sa pamamagitan ng pinakita ng banal na kasulatan, ang biyaya ng Diyos
ay sumagana sa kanila. Upang sa araw na yon, anong sinabi ng aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8, balikan natin yung 2 verse 8 na binasa kanina, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Next verse, verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Upang ang sinuman ay huwag magmayabang. Well, kung lahat ang tao ay makakarating sa dakong iyon dahilan sa kanilang mabubuting gawa, ay magmamalaki sa kanila. Sabi niya, kaya ako narito dahilan mas maraming akong binigay, mas maraming kawang gawa ang aking ginawa. But mga kapatid, sa araw na yon, ang kanilang pupurihin, ang kanilang papasalamatan ay ang masaganang biyaya ng Diyos. Dahilan sa masaganang biyaya ng Diyos at ang pagdidisplay ng biyaya ng Diyos ay walang iba kundi ang nagmula ito sa pag-ibig ng Diyos. Ang banal na sulatan na nagsabi, dahilan sa napakalaking pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin upang sino man, upang sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, ay maging pangbayad sa mga kasalanan. At upang kung mabayaran niya ang kasalanan and then maging ang kapatawaran ay maging handa upang sino man ay pwede nang tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. At kapag sila ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, so sa araw na yon, ang kanilang pupurihin ay ang biyaya ng Diyos. Papasalamatin nila, salamat sa biyaya ng Diyos. At si Kristo ang siyang biyaya ng Diyos para sa atin. Si Kristo ang siyang biyaya ng Diyos para sa atin na kung wala siya. So ibig sabihin, ang gawain ng ating Panginoon, pinakita po na ito ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo. Sa Hebrews chapter 2, ay pinakita roon ang gawain ng ating Panginoon. Sabi rito ng chapter 2 verse 9 ng Hebrews, kundi makikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa manghel, ito'y ang ating Panginoong Hesus, sa makatuwid bagay si Hesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan, ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay lasapin niya siya ang tumikim ng kamatayan dahil para sa bawat isa sa atin, para sa bawat tao. Siya ang lumasap ng isang bagay na dapat ay para sa atin. Siya ang kumuha ng tumubos sa atin. Yung salitang pagtubos ay pagpapakita na instead ikaw ay inalis ka at siya ang pumalit instead sa iyo. Ganon ang nangyari kay Isaac na supposed to be si Isaac ay inilagay ni Abraham sa ibabaw ng dambana at siya sana ang gigilitan ng lihig, pero ang Diyos ay nagsabi, huwag mong saktan ng bata. Sabi niya, naniniwala ako na ikaw ay nananampalataya sa akin, at inalis niya ang bata at nakakita siya ng isang kordero na nakaipit ang kanyang sungay doon sa mga siit ng mga sanga ng kahoy at kanyang kinuha at kanyang inihandog instead of his son, sa kapalit ng kanyang anak. So ganun ang nangyari, ginawa ng ating Panginoon. So supposed to be tayo ang makasalanan at tayo ang dapat parusahan at pagdusa. So siya ang pumalit. Siyang pumalit sa atin at siya ang nag-bear ng lahat ng bagay at tinubos ang lahat ng bagay na dapat
para sa atin at kanyang inako ito. Tinikman ang kamatayan. The next verse, sapagkat nararapat sa kanya na pinag-uukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Sino ang tagapagdala? Ito'y si Kristo. Sino ang magdadala sa atin doon sa langit? Hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong kabutihan, hindi ang iyong anumang bagay na pwede mong gawin dahilan tayo ay isang makasalanan at hindi tayo marapat doon sa dakong yun. Tayo ay reject, pero ang sabi ng Banal na Sulatan, tayo ay ginawang qualified sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ang sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. So, nakita natin sino ang makakarating doon ay mga taong makasalanan na pinatawad ng Panginoon at hinugasan ng kanilang kasalanan at ang ating Panginoon ang nagdala sa kanila sa dakong iyon. Kung wala ang ating Panginoon, walang sino man ang makakarating sa dakong iyon. Ang sabi ng Banal na Sulatan, I am the way, the truth, and the life. No man can comes to the Father except by me. So ngayon nakita natin, ang makakarating pala sa langit ay hindi kagaya ng iniisip ng mga tao na sa kanyang kabutihan kaya siya makakarating. No, brothers and sisters. Ang makakarating sa dakong yun ay mga taong pinatawad ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano man ang sabi ng Book of Isaiah, chapter 1, gaano man kapula ang iyong kasalanan, tayo magkatwiranan sa isa't isa. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, ay kaya niyang paputiin na kagaya ng balahibo ng tupa at kagaya ng snow. At ito ay gawain pagkatapos ng pag-aalay ng ating Panginoon, ang pagpapatawad ng kasalanan. Alam nyo, ang mga tao doon na makakarating sa lugar doon ay mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Ang Banal na Sulatan ay nagsasabi ng ganitong bagay. Putahan ko ang aklat ng mga gawa. Pinakita rito, Acts 2:38, pinakita roon, sabi niya, sumagot sa kanila si Pedro at sa kanila'y sinabi, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo. Sabi niya, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So yung tinatawag na pagsisisi. At sumunod na talata sa chapter 3 verse 19 ng the same book, sa verse 19 sabi diyan, 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So ang point na pinapakita ko rito, yung salita rito, therefore repent and return so that your sins may be wiped away. Repent, sabi niya, and return upang ang inyong kasalanan ay mapawi kagaya ng whiteboard na maraming sulat na binura. Kagaya ng blackboard na maraming sulat ay binura. Yun yung salitang na patawad pagkatapos ng... So ang mga tao sa dakong yun ay mga taong makasalanan na nagsisi, dumaan sa tinatawag na paraan ng pagsisisi sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at pinatawad ng kanilang mga kasalanan at sila ay dadali ng Diyos
sa lugar doon. Ganon ang pinakitang bahagi. Now, sa isang panig naman, pinakita ko sa inyo ang isang bahagi. Paano ang tao ay makakarating sa langit na ito na sinasabi ng banal na kasulatan, sa isang paraiso na ihinanda ng ating Panginoon, ay sa isang panig naman ay pinakita. Now, tingnan naman natin ang isang bahagi. At ito naman ay may kinalaman sa isang lugar na tinatawag na, ang tawag dito ay sa wikang Tagalog ay impyerno. Tinatawag ito ng English na hell. But actually, ang description nito ay ito'y the lake of fire. Ang lawa ng apoy na sinabi ng banal na kasulatan, ito ay sabihin natin, sometimes nakakapag-isip, paano ang Diyos, ang ilan ay mayroong ganitong katanungan, paano ang Diyos na maibigin at mabuti ay kanyang dadalhin ang tao sa ganitong kalalagayan? Unang-una, ay dapat nating maintindihan para kanino ba talaga ang lake of fire. Ang chapter 25 ng Book of Matthew ay nakasaad ang ganitong pangungusap. Matthew 25. Sabi ng verse 41, sabi ng verse 41. 25:41 ng Matthew. Kung magkakaisasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, hindi ko na ito papaliwanag pa, kunin ko lang isang bahagi rito. Magsaliw kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Primarily ay makikita natin ang lake of fire is for the devil and his angels. Ito'y para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ngayon, tingnan naman natin ang aklat ng Revelation. Dahilan ang tinitingnan natin, sino ba yung mga taong makakarating sa ganitong bagay. Revelation chapter 21, na binasa natin kanina. Doon sa verse 8. Anong sabi diyan? Medyo mahaba ang talatang ito, mahaba ang description. Pero hindi ko kukunin ang lahat ng mga nakasaad diyan. Gusto ko lang kunin yung dalawang pangunahin. Ang sabi rito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya. Pero pinagpatuloy at sa mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So kung lilinawin natin ang tinatawag na ito na hell o yung lake of fire, ay ang pinapakita rito ay tawag dito ay second death, ikalawang kamatayan. Dahil normally lahat ng tao nakakaranas ng kamatayan. Kapag dumating ang kanilang appointed time, sila'y namamatay. Pero sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ito yung huling yung paghuhukom na ito, yung
hatol na sa tao na pinakita na, ngunit sabi nga kanina, maraming nakalagay dito na mga klase ng tao na makakarating doon. Pero gusto kong bigyan yung dalawang pangunahin. Anong sabi diyan? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mga mananampalataya, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siya ay kalawang kamatayan. So, ano ba yung ibig sabihin dito na duwag at di mananampalataya? Kapag ba ang isang tao ay matapang, ay hindi na ba magiging hindi na ba siya makakarating sa lugar na ito dahilan matapang siya? Well, ano ba yung klase ng pagkaduwag na pinapakita rito? Ang aklat tingnan natin ang verse na ito. Pinakita rito tingnan natin. Alam niyo ba yung salitang, pwede natin unang i-example si Peter. Si Pedro ay napakatapang niya, di ba? Si Pedro ay napakatapang niya. Sabi ng Panginoon, sa gabing ito, merong magkakanulo sa akin. Pero, sabi niya, ako ba, Panginoon, ako ba? Sabi niya, sumagot si Pedro, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan man o kahit sa kamatayan. Tapang ni Pedro, di ba? Pero alam niyo ba, kailan siya naduwag? Kailan siya naduwag? Nang ang ating Panginoon ay nililitis niya at siya ay tinanong na at sinabi, di ba kasama kanya? Sabi niya, nagkakamali kayo, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. At lumipat siya ng isang lugar at nagpainit siya at nakaharap siya sa sa apoy at merong isang babaeng titig na titig sa kanya dahil yung liwanag ng apoy ay sumisinag sa kanyang mukha na kilala. Sabi niya, kilala kita, kasama ka na, nakita kita doon sa halamanan ng hinuli si Jesus. Sabi niya, babae, nagkakamali ka. Hindi ako. Hindi ko siya kilala. Lumipat siya ng isang oras ang lumipas. Merong isang tao uling nakakilala sa kanya. At this point of time, in-insist niya na talaga. At sabi niya, ikaw ay totoong kilala, kasama ka niya. Alam ko, kasama ka niya. So, nag-i-insist na siya ngayon. So, dito na si Pedro, ginamit niya salitang nagmura para patunayan na hindi siya kasama ni Jesus, hindi niya kilala, hindi ko kilala ang taong yan. Well, mga kapatid, dito na-display ang karuwagan. Ang karuwagan na i-identify ang kanyang sarili kay Jesus. Nakukuha niyo yung tinatapang na hinihingi rito, hindi tapang na labas kayo dyan, sino matapang. Hindi ganun tapang ang sinasabi para hindi ka makapunta sa dagat-dagatang apoy. Kundi, ang tinutukoy dito, are you willing to be identified with Christ? Are you willing to be identified with Christ? Are you not ashamed? Ito yung si Pablo ay siya mismo nagsabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa mga sumasampalataya. So makikita natin, ang karuwagang ito ay hindi na duwag na hindi niya kayang ipakilala ang kanyang sarili and to be identified with Christ. Alam niyo ba, sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay kapag ikaw ay na-identify
nalaman nila na ikaw ay naniniwala kay Jesus, nagsisimpatize kay Jesus, at susunod kay Jesus, ikaw ay kick out nila sa kanilang synagogue. Yung kanilang pagkakatipon. At mayroong isang ina na pinagaling ang kanyang anak na dating bulag at siya'y nakakita. At inimbestigahan ngayon yung lalaking ito, sabi niya, ang alam ko lang, dati akong bulag at ginawa ang Jesus ng putik, nilagay sa aking mata at sinabihan niya ako magugas at ako'y nakakita. Hindi sila maniwala. Inimbestigahan pa nila, nakarating ito sa mga magulang at tinanong nila, totoo bang anak mo ito? Oo, anak namin yan. Totoo bang siya'y pinanganak na bulag? Totoong siya'y pinanganak na bulag. Ang sunod na tanong, paano siya nakakita? Kung paano siya nakakita, hindi ko alam. Alam niyo ba kung bakit sila nagsasalita ng ganito? Dahilan kapag the moment na malaman ng mga Pariseo na sila ay naniniwala kay Jesus, i-excommunicate sila sa kanilang mga synagogue. So, sa panahong yon, to identify with Jesus ay ganun ganun ang bagay na pinapakita. Now, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 10, verse 32 and 33. Matthew 10, 32 and 33. Ang sabi diyan, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sino man, ang English ay nagsasabi, anong sabi sa English? Sabi niya, therefore everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father and who is in heaven. Sino man ang magpahayag sa akin, sino man ang hindi magmakahiya sa akin, ay hindi ko rin siya ikakahiya. Siya ay aking ipapahayag sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel sa langit. Verse 33, sa Tagalog. Datapot sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So yung pag-deny na ito, ang sino man na tao na di-deny niya si Jesus at hindi niya kikilalanin ang Panginoon at di niya i-identify ang kanyang sarili dahil alam niyo, to be identified with Jesus ay merong persecution. Diba? Dahil ang sabi ng banal na sulatan, sino mang nagsasabi sa pangalan ng Panginoon ay makakaranas ng pag-uusig. So, ngayon ay kapag ikaw ay na-identify sa ganitong klase ng pananampalataya, maraming mga alias na ibibigay sa iyo. Ikaw ay kasama na ng mga taong maluluwag ang turnilyo, ikaw ay kasama na ng mga nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah, at ilang pang mga bagay. But kung ikaw ay maduduwag at itatago mo ang iyong identity at ikaw ay magmamakahiya, well, sabi ng banal na sulatan sa araw na yon, siya rin naman ay magmamakahiya doon sa taong yun. Sa isang talinghaga pa ng ating Panginoon sa Matthew 13, ang talinghaga ng Panginoon sa Matthew 13 verse 20 ay pinakita ito sa apat na klase ng lupa at isang klase doon niya yung tinatawag na mabato. At ang nahasik sa mabato, ito'y paliwanag na ng ating Panginoon. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakinig ng salita at pagdakay tinanggap ang salita, tinanggap ito ng buong galak. Next verse. Gayunmay, wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal
At pagdating ng kapigatian, pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya at nawawala. So pinakita ito ng ating Panginoon sa ganitong bagay. Ang sino mang taong mabubuhay, sapagkat sabi ng ating Panginoon, mapalad kung kayo ay aalimurahin, mapalad kung kayo pagwiwikaan ng anumang bagay dahilan sa akin. Sabi niya, matuwa kayo at lumukso kayo sa kagalakan dahilan dakila ang iyong gantimpala sa sangkalangitan. So, pinakikita rito, sino yung mga coward na ito? Sino yung mga duwag na ito? Hindi sila mga duwag makipag-away. Sila ay mga duwag to identify with Jesus and to follow Jesus. Dahilan ang pagsunod sa ating Panginoon ay may kinalaman sa pagtanggi sa sarili at pagpasa ng kanyang krus at pagsunod sa kanya. Sa pangbagay, at ang pangalawang binigyan ko ng punto ay yung salitang duwag at balikan natin yung 21:14 ng Revelation. 1:8 rather. Sa mga duwag at mga hindi mananampalataya. Pangalawang bagay ito. Yung salitang hindi mananampalataya. So yung isang na pinakamahalaga ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung tinatawag na ebanghelyo ay ito ay ang pinangaral ng mga apostol na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At ang paraan para pagtupad, tanggapin ang ebanghelyo. Tingnan natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. 2 Thessalonians 1 verse 5. Basahin natin ang mga talatang ito. Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabatari naman kayo. Dito dinidescribe ni Paul ang kalalagayan ng mga taga-Thessalonica na sila ay nakakaranas ng pag-uusig dahilan sa pananampalataya kay Kristo. Ganun pa man, sila'y tumatayo. So ito'y makikita natin, sila ay pinakita nila yung tapang nila sa paninindigan, sa pananampalataya kay Kristo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapigatian ang mga pumipigati sa inyo. So, time will come, ang mga taong umuusig, ang mga taong tumutuya, ang mga taong lumalaban sa iyong pananampalataya, time will come, they will pray for it. Magbabayad sila sa bagay nito. Next verse, tama ba? Yan ba yung sumunod? At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan. Sila na mga nakaranas ng persecution, ay time will come, sila naman ay makakaranas ng kapahingahan. Na sa kailan? Sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon. Sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, ito yung kanyang pagparito. Mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Next verse 8. Na magiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita natin, yung tinatawag doon na salitang ang mga hindi sumampalataya, ang mga hindi
mananampalataya ay sila ang mag-iisa ang kanilang bahagi. Ay ito ay pinakita rito, sabi niya, at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo. Dahilan ang unang pinakita ng Ebanghelyo ay ano? Mark chapter 16, verse 16, ang sabi ron, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. So makikita natin ang dalawang bahaging ito. Ang duwag at ang hindi sumasampalataya. Ito ay dalawa pa lamang sa bagay na pinakita natin. Dahil ito yung pinakapangunahin. Ito yung pinakapangunahin sa list na inilagay. Ang duwag, ang hindi mananampalataya. Dahilan sila ay hindi sumampalataya at di nagpabautismo. At kung sila naman ay sumampalataya, ay definitely dapat sila ay magpabautismo. Dahil sa ganitong paraan, dito nila pinapakilala na sila nga ay sumasampalataya. Yung kanilang pananampalataya sa kanilang puso ay kanilang in-express sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Ang tawag diyan sa wikang Ingles, kung titingnan natin ang English version ng NASB ng verse na ito, punta natin yung Thessalonians na binabasa natin kanina. Yung 2 Thessalonians chapter 1. Yung verse 8. Ang sabi niyan, dealing out retribution to those who do not know God and those who do not obey the gospel. Those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. What is the gospel of our Lord Jesus? Go ye into all the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Doon sa Mark, sabi niya, he that believes and is baptized will be saved. But he that believeth not will be condemned. Bakit inugnay ang ganitong bagay? Bakit tinignan natin doon sa klase ng mga tao na makakarating doon, na mga may bahagi sa dagat-dagatang apoy, sapagkat sila'y hindi sumampalataya, hindi nagpabautismo, hindi sumampalataya sa Ebanghelyo, hindi sumunod. They do not obey the gospel. Ang ganitong bagay ay pinakita, sila ang magiging dahilan, alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon, siya'y naparito sa kanyang unang pagparito, hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas ang sanlibutan. Ngunit, ang kahatulan ay ito, ang sabi ng ating Panginoon, dumating ang liwanag sa bawat tao, datapwat mas inibig ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Mas inibig nila ang ganitong bagay. And at the end, mga kapatid, alam niyo ba, na kahit man ang pagdating sa dakong ito, ng tao ay makarating, ito ay kapasyahan ng isang tao. Last Thursday ay pinakita na sa ating discussion ay
tinignan natin, bakit ba ang tao ay napapahamak? Dahilan ba ito ay ano bang dahilan? Ang sabi ng banal na kasulatan, nais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi gusto ng Diyos ng sino man ay mapahamak. Dahilan ba ang tao ay makasalanan kaya siya mapapahamak? Ang Diyos ay gumawa ng daan para sa mga makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para mapatawad ang kasalanan. Ngunit, ngayon, ino-offer na ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, tatanggapin ng tao ang kapatawaran ng kasalanan. At kapag ang tao ay hindi pa rin maniniwala sa ganitong bagay, yan ang dahilan bakit ang tao mismo ay siya ang pumipili ng kanyang sariling kapahamakan. Na mga kapatid, sa gabing ito ay nakita natin ang dalawang bahagi. Ang langit at ang kapahamakan, ang kaparusahan, sino-sino ang makakarating sa dakong ito. Pinakita ng banal na kasulatan, hindi ang tinutukoy ng tao na mabuti, kundi ang mga taong makasalanan na niligtas ng biyaya na nagsisi kumilala sa ating Panginoong Hesus ang siyang naging daan, siya'y dadali ng Panginoon sa dako ito. Kapurihan ay sa Diyos at ang kalawalatian sa Kanya. Magandang gabi po, tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Uwitin natin yung awit kanina, yung last na inawit natin. Yung ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Yung first verse ay nagsasabing salamat sa iyo. Hallelujah. Yes, amen. Tayo dumulog sa panalangin. Ating ko ang ating maulo minsan pa sa oras na ito. Salamat sa Diyos dahilan ang katubusan ay napakamahal, napakabigat ng halaga na hinihiling. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan ay napakamahal. Ngunit salamat sa Diyos, meron nang nagbayad nito. Meron nang nagbuhos ng kanyang dugo, nag-alay ng kanyang buhay, sinunod ang lahat ng kagustuhan ng Ama, na walang sino mang tao na kayang sumunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Lahat ng tao ay nagfi-fail. Pero salamat, merong nag-iisa na nakasunod mula sa pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan, ay nasunod niya ang lahat ng hinihiling ng Diyos Ama. At dahilan nasunod niya, siya ngayon ay karapat-dapat na umangkin ng kapatawaran ng kasalanan. At ngayon na ito'y nasa Kanya, sino man na sasampalataya sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob ito sa Kanya na walang anumang bayad. Dahilan, hallelujah, ito'y biyaya ng Diyos sa bawat isa. Ay dumulog sa panalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat kami dahilan wala kaming kailanmang kakayanan para bayaran ng aming mga daan patungo sa aming katubusan. Ngunit salamat, Lord God, ang napakasakana, napakadakilang pag-ibig na iyong ginawa, na iyong ipinamalas sa amin, Panginoon. Ang pagsunod mo na iyong ginawa sa lahat ng kautusan ng Diyos Ama ay iyong ginawa, Panginoon. Iyong sinabi, Lord, na
sa iyong kabataan. Sinabi mo, hindi ba kinakailangan kong manahan sa bahay ng aking ama? At yung sinabi, Panginoon, ng aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang gawa na kanyang pinapagawa sa akin. At sa bandang huli, Lord, ikaw ay sumigaw at sinabing natapos na, naganap na, at ikaw ay yumukayok at iyong inihinga ang huling hininga at ikaw ay namatay bilang kabayaran ng lahat ng mga bagay. Hallelujah, sa bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, ini-offer mo ito na walang bayad sa sino man, at sino man ang gustong tumanggap nito ay pwedeng tanggapin na walang anumang bayad na kanyang ibibigay. Hindi niya papalitan ng anumang mga bagay, kundi ang pananampalataya ay magiging daan. Hallelujah. At ang ekspresyon ng pagsunod sa Ebanghelyo, sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ay siyang isang daan, Panginoon. Hallelujah. Upang kami ay dalhin mo sa dako na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. At di namin mapuntahan ang isang bahagi, hallelujah, ng isang kaparusahan na nagsasabi na ang bahagi ng mga duwag at ng mga hindi sumasampalataya ay ang, hallelujah, ay ang dagat-dagatang apoy na nagniningas ng apoy at ng asupre. Ngunit Lord God, ang iyong salita ay nagsabi, hindi mo kami tinalaga sa pagkapahamak. Hindi mo kami tinalaga para sa kaparusahan. Tinalaga mo kami, hallelujah, sa pagtatamo ng kaligtasan, at ito'y inialay mo sa bawat isa. Dakilang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong biyaya ay sumagana sa puso ng bawat isa na yung mga anak, Panginoon, na yung nakilala bago pa itinatagan sa libutan. At ang pagpapalang ito ay gumawa sa kanila ng masagana, Panginoon. At ibuhos mo, Lord God, ang iyong biyaya, at ano pat, ikaw ang umakay sa iyong mga anak, o Diyos. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Dalangin ko na ito'y naging kapakipakinabang at nakaunawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa kanyang kasimplihan, O Lord, ng iyong mga salita. Nais namin, Lord God, dalhin sa iyo sa prayer, Lord, ang aming mga visitors sa oras na ito, mga kasama namin, Panginoon, na naging kabahagi ng iyong mga salita. Lord, I pray for them, Lord God. Bless mo ang kanilang buhay. Ipagpalain mo sila, Panginoon, higit pa sa mga bagay na kanilang tinatamasa ngayon. Ibigay mo sa kanila ang mga bagay na wala pa sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, ang biyaya na yung nais na ibuhos sa kanila ay yung ibuhos sa kanilang buhay, Panginoon, at pagpalain mo sila. At sa pag-iwaiwalay namin, Panginoon, at paroon kami sa aming mga kanilang dako, at bukas ay babalik sa aming mga buhay at anak buhay, Panginoon. Ngunit, Lord God, patuloy dalangin ko ang biyaya at conviction ng iyong Espiritu, Lord, sa puso ng bawat isa sa amin ay patuloy na gumawa na merong kalakasan na nagmumula sa iyo. May balik namin sa iyo ang buong kapurihan. Tanggapin mo ang karangalan, tanggapin mo ang aming pagsamba, tanggapin mo ang aming pagluwalhati sa iyo sa gabing ito. At ingatan mo, Lord, ang bawat isa sa aming pag-iwaiwalay. Ito ang aming dalangin, ito ang aming pagpapasalamat kay Kristo Jesus na Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. So say, praise the Lord.